makinig sa guro. Pangalawa, huwag makikipag-usap sa katabi. At pangatlo, walang gagamit ng gadget. Maliwanag ba ang ating alituntunin dito sa loob ng paaralan, class? Okay. Miss Secretary, may lumiban ba ngayon sa ating klase? Wala po. Mahusay kung ganon. Kung narito kayong lahat, bigyan natin ng isang palakpak ang inyong mga sarili. Tinawag na backdog lang. Ako muna ang mauna. One, two, three. Love ko to. Kayo naman. Jollibee. Love ko to. Okay. Bago tayo dumako sa paksang tatalakayin natin ngayong araw, tayo muna ay magbabalik aral patungkol sa paksang tinalakay natin kahapon. Naalala niyo pa ba ang paksang tinalakay natin kahapon, class? Okay, sunshine. Ano nga bang paksang tinalakay natin kahapon? Mga naunang panahon sa Timog at Kalimantan. Okay, mahusay. Dahil dyan, ikaw ay makakatanggap ng isang ballpen. Boyfriend? Kailangan ko yan eh. Ngayon, bago tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakayin natin ngayong araw, tayo muna ay magkakaroon ng maikling aktibidad. At ito ay aking tinawag na hulaan mo ako. Kanuto, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Bawat grupo ay magkakaroon ng isang representatibo para sa Jack and Boy. At kung sinong mananalo ay siyang maunang magsasabi ng letter. Ang gagawin niyo lamang ay sige isang letter lang ang inyong sasabihin hanggang mabuo kung ano nga ba ang pinapahiwatig ng nasa picture na naka-assign sa inyo. Naintindihan ba, class? Okay, kung naintindihan ng ating panuto, ngayon ay umpisahan na natin. Sa group 1, sinong inyong representative? Jumwell and Sunshine. Jumwell and Sunshine. Okay, Michael. Sa group 2. Okay, Joby. Jory. Mismatch yan. Sundas yan. Okay, ang nanalo ay ang group 1. Sila ang unang magsasabi ng letra. Okay, group 1, ito ang naka-assign sa inyo na picture. At sa group 2 naman ay ito. Okay, group 1. Ano ang unang letra? Sa tingin ko po, ma'am, please. Okay, letter T. Tama. Group 2. Ano ang unang letra? Jerry po litreta tangi. Hi! Paul! Hi! Joey. No,
Okay, group 2? Yes! Okay. Ang unang natapos ay ang group 2. At ang kanilang napokasaya ay ang digmaan. At ang thank you for your Michael. At ang magpupokal na dito si Daigdig. Okay na. Asa? Kasala ako din, ah. Ginawa natin kanina. Ano sa palagay nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Okay, Jerica? Okay. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang asa at dalawang digmaang pananalitin. So, ang una natin tatalakayin ay kung ano nga ba ang asa. Asia. Ang Asia ay pinakapopuladong kontinente sa buong mundo. Ito ay binubuo ng 48 na bansa na hinati sa 5 milyon. So, class, ang Asia ay siya yung pinakamalaking kontinente sa mundo na sumasaklaw sa malaking bahagi ng silangan. At ang Asia ay merong 5 milyon. Ito ay ang mga Hilagang Asia, Kanlurang Asia, Timog Asia, Timog Silangang Asia, at Silangang Asia. Ang una natin tatalakayin ay ang Hilagang Asia. Pag sinabi natin Hilagang Asia class, is ito, yung mga bansa dito is binubuo ng mga dating Soviet Central Asia. At ang ilan sa mga kabilang na bansa dito ay ang mga sumunod. Maaari bang pakibasa, Michael? Okay, naintindihan ba, class? Ang pangalawa namang rehiyon ay ang Kanlurang Asia. Pag sinabi naman natin Kanlurang Asia, ito yung pinagtatagpuan ng tatlong mahalagang kontinente. Ito ay ang Asia, Africa at Europa. Ang ilan sa mga bansang kabilang dito ay ang Saudi Arabia, Syria, Yemen, Qatar, Israel, Lebanon, Iraq, and Oman. At ang pangatlo naman ay ang Timog Asia. Pag sinabi naman natin Timog Asia, yung mga bansa dito, sila yung nasa Timog Himalaya. Ang ilan ng mga kabilang na bansa dito ay ang mga sumunod. Maaari bang pakibasa, please? Ang mga bansa sa Timog Asia, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, and Maldives. Okay, class. Ito yung mga ibang kabilang na bansa sa Timog Asia. At ang pang-apat na rehiyon sa Asia ay ang Timog Silangang Asia. Pag sinabi natin Timog Silangang Asia, binubuo ito ng 11 bansa or 11 na bansa na kung saan kabilang dito ang ating bansang Pilipinas. Kaya marapat natin na mapag-aralan itong rehiyon na ito. Ang ilan ng mga bansa na kabilang dito ay ang mga susunod: Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, and Indonesia. At ang panghuling rehiyon sa Asia ay ang Silangang Asia. Ang Silangang Asia ay isang rehiyon sa Asia na kung saan marapat ito na tumukol sa pangkultural. Ito ang mga bansa kabilang sa Silangang Asia: ang Japan, China, Taiwan, North Korea, South Korea, at Mongolia.
Lagang Asya, Pandorang Asya, Tigong Asya, Tigong Silangang Asya. Okay, mahusay. Dahil dyan, okay, class. Ngayon, dumako naman tayo sa dalawang digmaang pandaigdig. Maaari kang pakibasa, Caroline. Noong naganap ang una at ikalawang digmaang pandaigdig ay mas lalong nasubok ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga leader sa mga bansa sa Timog at Pandorang Asya upang matamo nila ang kalayaan sa kamay ng imperialist ng bansa. Okay, dito is nagkaroon sila ng mga karanasan yung mga Timog at Kandurang Asya noong dalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ang pag-aagawan ng teritoryo at paglalaban, minasalang pangkabuhayan, pagbawasak sa kalikasan, epekto sa lipunan at implikasyon sa politika. Sa tingin niyo, class, may naidulot bang magandang karanasan ang mga Timog at Kandurang Asya noong unang digmaang pandaigdig? Ito ba ay nagdulot ng magandang karanasan sa kanila? Okay, tama. Ito ay hindi nagdulot ng magandang karanasan sa kanila. Ngayon, dumako na tayo at talakayin na natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng unang digmaang pandaigdig o World War I. Pakibasa, Sandro. Unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig ay siniklab noong Agosto 1914 dahil na rin sa pagkakaroon ng alyansa ng mga bansa sa Europe upang may sa katuparan nila ang kanilang mga interes dahil sa pag-unahan sa teritoryo. So, class, pag sinabi natin unang digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng Asya, is ito yung nagbibigay daan sa pag-usbong at pag-alsa ng damdaming nasyonalismo. Ang World War I ay nagsimula noong taong 1914 at ito ay nagtapos noong taong 1918. So, tumagal ito ng 4 years. And also, sa World War I is meron siyang two main alliances, which is the Central Powers and the Allied Powers. Sa Central Powers, kasama dito ang bansang Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire, and Bulgaria. At sa Allied Powers is kasama naman dito ang bansang Great Britain, France, at iba pa. Naintindihan ba, class? Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maaari bang pakibasa ito, Charlo? Ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Setyembre 1939 ay ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Samantala, taong 1942, isang kasunduan ang pinangunahan ng Estados Unidos, ang Tehran Conference na nagsasaad ng kapwa-dilisanin ng Russia at Britanya ang bansang Iran upang makapagsarili at maging malaya. So, class, ang World War II ay nagsimula ito noong sumakop si Adolf Hitler sa bansang Poland noong September 1, 1939. Ang World War II ay nagsimula noong taong 1939 at ito ay nagtapos noong taong 1945. Ito ay tumagal ng 6 years. So, ang World War II ay mayroong two opposite alliances, which is the Axis power and the Allied powers. So, sa Axis power, ang mga kabilang dito ay ang Fascist Italy, Imperial Japan, and Germany. And sa Allied powers, ang mga kabilang na bansa dito ay ang Great Britain at marami pang iba. Okay ba, class? Okay, Kuya Asher. Kailan nagsimula ang World War I? Okay, Lorna. Okay, tama. Ang World War II naman. Okay, galing ka. 1939, ma'am. Tama. Ngayon, tumako na tayo sa implikasyon
Pakibasang una, Rochelle. Ang pagpasok ng mga kanlurang bansa sa kanlurang Asya dahil sa pagbagsak ng Imperyong Otoman. Okay, class. Pag sinabi natin yung Imperyong Ottoman, siya yung pinakamalaking empire sa mundo na itinatag noong 1299, na kung saan dito na rin nagsimulang pasukin ng mga kanluran bansa ang kanlurang Asya dahil dito natuklasan ng langis noong 1914 na isa sa naging dahilan ng kanilang pagpasok. Ang pangalawa, pakibasa naman, Lulu. Lumakas ang isa sa komunismo at bang talaga ang isa sa isang India sa Indiyaan. Dahil sa pagbabat ng Hindu at So, dito naman sa pangalawa is, dito na nagpadala ng mga Indian sa labanan sa ilalim ng opisyal na Ingles na pinangunahan ni Gandhi. So, dito is lumakas yung kilusang nasyonalismo, kaya nagpadala na pinadala na yung mga Indian sa labanan sa ilalim ng mga opisyal na Ingles. At ang panghuli, maaari bang pakibasa, Joey? ang hindi pagpanig ng Iran sa kahit anong alyansa na nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga pamayanan, ari-arian, pagkamatay ng madaming Iranian at pagkagutom. So class, dito naman is dito na nawalhan ng pagkukusa yung pamahalaan ng Iran, na kung saan yung pamahalaan ng Iran is siya yung nagbibigay ng malawakang pag-aalsa sa mga mamamayan nila. Naintindihan ba? Okay, dumako naman tayo sa implikasyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pakibasa, Ine. Pandaigdigang laban namin nagsimula noong ipakuna ng Setyembre, taong 1939. Nagsimulang ang misyon ng mga makapangyarihang bansa na may pagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. So, last, dito sa implikasyon ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, which is ang World War II ay tinaguri ang pinakamadugong labanan na nakakaapekto sa sangkatauhan. Ang World War II ay nagsimula noong September 1, 1939 at ito ay nagtapos noong September 2, 1945. Ngayon, umako naman na tayo sa epekto na sanhi ng dalawang digmaang pandaigdig. Ang una natin tatalakayin ay ang epekto na sanhi ng World War I. Maaari bang pakibasa ang una, Lorna? Pagpasok ng mga kanluraning bansa sa kanlurang Asya dahil sa kanilang interes sa gitna ng langis. So, class, nabanggit dito ang interes ng mina ng langis. Dito na nila pinatupad yung mandate system upang makontrol ng mga kanlurang Asya ang kanilang kumpanya ng langis. Pangalawa, pakibasa, Jimwell. Lumakas ang kilusang nasyonalismo sa India na maging daan upang magkaisangkot ang pangkat ng Hindu at Muslim. So, nagkaisa yung pangkat ng Hindu at Muslim is dito na sila nagsagawa ng pagprotesta laban sa Ingles upang makamit ng India ang kanilang tinatawag na autonomia. At ang panghuli, pakibasa, Sunshine. Itinatag ang League of Nations. So, class, pag sinabi natin League of Nations, is ito yung malawakang nagtataguyod ng kapayapaan ng mamamayan na kung saan naging miyembro dito ang bansang Japan. Naintindihan ba? Ngayon, dumako naman tayo sa epekto na sanhi ng World War II. Pakibasa, Angel. Lahat daw. Pagkakaroon ng sa ng mga bansa, maraming mga
binasa ni Angel. Sa palagay nyo, nagdulot ba ang World War II ng maganda at hindi magandang karanasan? Yes! Okay, mahusay. Ang maganda nito na idulot ay paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng teknolohiya at pagkakaroon ng kasarinlan ng bansa. When we say kasarinlan, ito yung pagkakaroon ng kapayapaan ng mga bansa. At ang hindi naman nito magandang na idulot ay maraming namatay na sundalo na sumabak sa digmaan at maraming gusali ang wasak. Naintindihan ba, class? Okay, bago tayo tumako sa ating group activity, ako muna ay magtatanong sa inyo kung naintindihan nyo ba talaga ang paksang tinalakay natin ngayong araw. Okay, Casey Lynn, ano nga bang paksang tinalakay natin ngayong araw? Akasat ang dalawang baksa. Okay, tama. At table pin din yung videographer. Table pin din dapat yung videographer. Kailan naman nagtapos ang World War II? Jasper. Okay, Shaila. Okay, tama. September 2, 1945, doon nagtapos ang World War II. Gaano naman katagal ang World War I? Danica. 4 years, ma'am. Okay, tama. Share mo na siya. Okay, class. Tayo ay pupunta na sa ating sa ating group activity. Ito ay aking tinawag na putukin mo ako. So, uy. So, ano to? Hahatiin ang mag-aaral sa dalawang grupo at magkakaroon ng tiglingang representatibo ng mga mag-aaral. Bawat logo ay naglalaman ng tanong at tutos. Mag-jack and Poy ang dalawang grupo at kung sino ang mananalo ay mauunang puputok ng logo. Isang representatibo sa grupo ang paharap para pumili ng logo at puputukin. Ang mag-aaral na puputok ng logo ay kailangan niya sagutin ang tanong o maaari siyang pumunta sa kanyang mga grupo upang magpatuto. Mayroon lamang 10 segundo sa pagsasagot. Kung ang grupo ay sumagot ng tama sa loob ng 10 oras, siya ay i-score ng puntos. Kung mali ang sagot ay walang puntos na ibibigay at ipapasa ang pagkakataon sa kabilang grupo. Ang laro ay magpapatuloy hanggang ang lahat ng mga logo ay maubos. Suwatin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang Group 1 at Group 2. Mamili na kayo ng tiglimang representatibo ninyo. Maaari na pumunta dito sa harapan ng tiglimang representatibo ng bawat grupo. Sana ko? Okay, Kita ko. Dito ako kay Rene. Si Kai. Kasama ka, Joby. Lima na kami, wala. Si Edmond na lang. Dito na lang ako. Ikaw na. So, sa Group 2, sino naman ang inyong ibang representatibo? Tay. Tay, tara tay. May ballpen na naman si Danica. Si Musa daw gusto Walang niya. pa ng isa. Ayan, okay na, sakto na. Ngayon, pipili kayo kung sino ang ilalaban nyo sa Jack and Poy. Dahil Wala yan si Ed. Dahil na yan. Kapatid yan. So, ang nanalo ay ang sila
May mga technique ka ba? Yung green, relay, yung green! Yung green! Yung green! Putukin mo! Putukin mo na! Putukin mo! Makakuha ng sagot sa kanila. Bakit mo ako na? Ang tanong, kailan sumiklab ang unang digmaang pandaigdig? Ang sagot namin ay Agosto 1914. Next, group 2. May 2 points na ang group 1. Putukan mo, bro. Walang tanong! Walang tanong! Kailan nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig? September 1. Sinagot niya yan eh. Okay, tama. Sila ay magkakaroon ng 3 Oh! Violet! Violet! Hindi maabot yan! Yung baba! Yung nasa baba! Hindi maabot yan! Ay! Nasabi. Ang tanong ko, ano ang tawag sa pinakamalaki empire sa mundo? So, ang sagot ko ay Ottoman. Tama. Sila ay nakakuha ng 5 points. Group 1 ay meron ng 7 points. Putukin mo ako! Hawakan ka daw ng Angelica. Ayun! Yun, tama. Ay, ganun. Hindi, ang ganun ito. Kailangan na niya. Kumagkano ka man ng ganito. Okay, kapag nakakakuha na kayo ng tanong, pwede kayo pumunta sa inyong mga grupo upang makakuha ng sagot or ma-share nila sa inyo. Gusto niya rin si Facial. Ito din sa kanya lang. Game na ba? Group 1? Ay, group 2? Naglalait ikaguyod ang pandaigdig ang kapayapaan kung saan naging membro ang bansang Japan. League of Nations. Okay, tama. Sila ay nakakuha ng 3 points. So, ang group 1 ay ang group 2 ay merong 6 points. Talo na. Pag-rep na. Yung green. Maganda pink. Yung green. Yung kamay mo! Pink! Pink! Green. Pink! Bakla ka na mo, sabi niya. Bakla mo na kala eh. Ibasa muna ang tanong. Sino ang nagsulat ng ikalawang digmaan ng September 11, 1939?
Hitler, sabi niya. Sila ay nakakuha ng 4 points. So, 11 points. Okay na. Okay mo si bro. Access power. Nana. Access power. Kaya natuklasan sa kanurang asyang ng 1940. Mali. Tama. Okay, 1914. Sila ay nakakuha ng 1 point. Sinabot ang tayo guys. So, ang ay mayroon 7-11. Violet. Pink! Pink! Green! Pink! Violet. Pink! Pink. Sinabot ang tayo guys. Yung Violet 10 points. Wala na. Nakita ko kanina. Tama na. Yung question ko is magbigay ng isang epekto mo. Sir! Bigay mo isang epekto ng pagkakataon sa klasa Timo Tanura Asya. Paglagaw ng ekonomiya. Tama. At ang total points ng group 1 ay ang 16 points. Yes. Okay. Baka mo yung kulay pink. Tapos 10 points ka. 10 points. Malas din naman. Sa inyo Violet 10 points yun eh. So, ang group niya si Adrian, ba't di ka alam? Nakita ko. Kaya nga to. Hindi na wala si Victor sa mga Okay, group 2. Kailan hindi natatawag pero yung automatic. 1299. Tama. Sila ay nakakuha ng 1 point. Hindi yung Violet 10 points yan. 8 points. Kaya pa yan. Okay. Yung Violet. Violet yun. Yan na. Yan. Minus 6 pala. 10 points yan sa amin. 10 points yan. May nga lang. 20 points yan. Ulit eh. Sige ako na yan. Bagis pa tayo. Bisan. Pwede kayo lumapit sa inyong mga kagawin. Malaya pa. Uy, sa amin na yan. 15 yan, dami na. Okay, tutukin mo ako.
Sigat yan, sigat. Pasa mo na. Sigat na mo na dyan. 10. Okay. Ang kanilang sagot ay tama at sila ay nakakuha ng 2 points. Ganyan. Baka lang 10 points. So, ang group 2 ay nakakuha ng Dalawa na daw kasi yung ballpen mo. ng 10 points. At ang group 4 ay nakakuha ng 20 points. Ang nanalo ay ang group 5. Pakibilang ko Uy! Wala ako dito. Uy, kasama ko, Becca! Uy! Kasama ko. Uy! Becca! May ballpen na tayo. Ikaw na isama ka? Kuya, siya pala. Ilan ba? Ganyan. Yung ibang representatibo naman ng group 2 ay sila ay nagpapakatanggap ng Uy! Hindi nakabot sa amin yung May isa pa. Learning is something. Last, maaari bang magsiupang lahat at tumahimik kasi tayo ay magkakaroon ng round. Vince, nasa gitna ka. Kanino, Ustad Carly, maaari ba kayong magsiupo sa mga inyong upuan? Anong point yan? Yes, ma'am. 0.5. 0.5 lang? Ayun. Isa nga. Isa ka. Wala na. Uy, God. Thank you. May bulping ka na? Hayap and Edmond. Ano ang inyong eksena dyan sa likod? Di ba kami natin na may bulping? Okay. Tayo ay dadako na sa ating quiz. Ito ay inyong sasagutan sa 1-4 na aking ibinigay. Ang tuloy yung bulping. Ay lang na. Uy, 1-4. Iabot ko dito. Boys at the back, maaari bang huwag kayong maingay dyan? Yes, ma'am. Okay, maaari nyo lang sagutan ang ating test 1 sa quiz. Babasahin ko na lang. Nasa inyo na ba ang inyong mga papel? Siya pa wala one part. Ipasa mo, hindi mo ibibigay. Ayun si Sanchez. Nakarami yan. Ano bang sagot? Recorded ka to? Okay, handa na bang lahat? Opo. Number 1, ang pinaka-populadong kontinente sa buong mundo. Ang pinaka-populadong kontinente sa buong mundo. Okay, number 2. Anong taon sumiklab ang unang digmaang pandaigdig o World War I? Anong taon sumiklab ang unang digmaang pandaigdig or World War I? 14. Tapos na
Anong taon sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II? Number 3. Anong taon sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II? Number 4. Anong taon nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Number 4. Anong taon nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, tapos na ba? Test 2. 5 to 6. Nagbigay ng dalawang magandang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Timog Kanlurang Asya. Nagbigay ng dalawang magandang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Timog Kanlurang Asya. 5 and number 6. Tapos na ba, class? Hindi pa po. Tapos na ba, class? Di ba po? Okay, 7 to 10. Magbigay ng tatlong rehiyon sa Asya. Magbigay ng tatlong rehiyon sa Asya, 7 to 10. Magbigay ng 4 na rehiyon sa Asya. Ano yung tanong ko? Magbigay ng 4 na rehiyon sa Asya. Okay, class, huwag magkokopyahan. Tapos na ba, class? Maaari nang pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Sila lang ito. Perfect! Sama ka natin. Kamu lagi. Wala sa likod. Ayan, hapon kayo. May pas pala pa na wala nila lasing. Andito na ba lahat ng papel, class? Ayoko. Okay. Magkakaroon tayo ng takdang aralin na inyong ipapasa bukas. Ito ay aking babanggitin at isusulat ninyo sa inyong mga kwaderno. Maaari bang pakilabas
Dito ko natatapusin. At dito na lang nagtatapos ang ating paksang tatalakayin. Goodbye, class! Pwede ba